Ako nga po pala si RJ Lim. Sinabi ni Miss Cathy kanina yung mga pinanggalingan ko sa gobyerno. And ang background ko po is I used to work before sa National Printing. Yun yung last na assignment ko sa government. And then I resigned kasi nga hindi ko na din kaya. And meron po kasing certain tayong threshold na kaya natin. But ako po personally, hindi ko na yung gusto ginagawa ng gobyerno. That's why I resigned. Remember the Article 11, Section 1 of 1987, Philippines Constitution. Public office is a public trust, but we still the trust of government. The answer being no. So do not fear to speak your voice. Huwag tayong matakot na pakialaman ang kanilang ninanakaw sa mamamayang Pilipino. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na magwelga dahil tayong mga Pilipino pinagsisilbihan, hindi ninanakawan. Marami akong binabasa kanina ang sabi, ayan na naman yung mga nagraraling mga epal. Ayan na naman sila, wala naman mangyayari sa rally. Kung titigil tayo sa pagsigaw, lalong magpupunyagi ang mga magnanakaw. Mabilis lang po ito. Kayo ang mamimili. Hindi na natin i-discuss ang malalim na problema ng bansa dahil halos lahat tayo sa buong Pilipinas alam na ang problema. Ang pag-usapan natin ngayon, solusyon. Kailangan magkaisa tayo sa solusyon. Paalala, kung may darating man rito na mga politiko or politically inclined individuals, sila yung mga tumugon sa panawagan ng UPI. Simulan natin ngayon, ha? Sabay-sabay tayo. Sabi nila, masamang manalangin ng masama sa kapwa. Paano naman yung kapwa gumagawa ng sukdo ng sama? Manalangin tayo. Iba-iba man relihiyon natin. Palagay ko, papakinggan tayo ng langit. Papakinggan tayo ng langit, pero susunduin sila ng impyerno. Ito po sa inyong lahat. Ayan. Bago po ako magsimula, palakpakan po muna natin ang ating mga sarili. Saludo po kami sa inyo, kaming mga miyembro ng United People's Initiative. Bakit? Umulan, bumagyo, bumaha, hindi natitinag, nandito kayo. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Ama, sawa na tayong lahat. Kanina po, ang in-offer sa inyo ni Captain Ray ay yung solusyon. Sasabihin ko naman po sa inyo ngayon kung ano yung problema. Baligtad no? Nauna kasi si Capri. Nung mga nakaraang panahon po na kami umaattend ng mga rally, meron pong isang lungsod kaming pinuntahan. At pagkatapos ko pong magsalita, pagbaba ko nung makeshift na aming stage na likod ng isang pickup truck, pagbaba ko po may mga kabataan, bata, mga edad 7 to 10 years old. Sabi po nila, tama po yung sinasabi nyo, marami talagang mga urakot na politiko. Sabi nilang ganun. Pero, dito po sa amin, mabait yung mayor namin. Ulitin ko po sabi nung bata, mabait yung mayor namin. So tinanong ko, paano mo kako, Utoy, paano mo nasabi na mabait yung mayor ninyo? Ay kasi po, tuwing pasukan, pagbubukas na school, marami po kaming natatanggap. Bag, notebook, pencil, ballpen. Binibigay po ng mayor namin. Kaya mabait po yung mayor namin. Tanong ko dun sa bata, palagay mo, Utoy, saan kaya nanggaling yung binigay ni Mayor sa inyo?
Yun, may sumisigaw sa AX, sa tupad, sa kung ano-ano pa. Bakit? Kailangan po nilang panatilihin yung ating mga kababayan na mangmang. Kailangan po nilang itanim sa utak natin na may utang na loob tayo sa mga politiko na to. Yun po ang ginagawa nila. At ano po ang pinakamasakit doon? Tumatanim po sa utak ng ating mga kababayan na tinatanong po nila ito at tinitignan nila na kung wala si mayor, wala si kapitan, wala si congressman, wala si gobernador, wala si senador, wala kaming kikitain ngayon, wala kaming kakainin ngayon. Dahil kay speaker, yan, mga salitang ganyan. Oh, sabi ni Kuya, marami nang namamatay na pasyente sa East Avenue. Sa PGH nga, may nakita akong post. Sa hagdanan na daw natutulog yung mga pasyente. Tinanggalan ng budget ng PGH. Diba? Waling-waling lang daw ipapasa. Si Kuya, oh. Ikaw nagsabi niyan, ha? Ano? Puro kaltas sa PhilHealth pero wala tayong pakinabang halos. Dating PACC Commissioner, Attorney Manuelito Luna, ang opisina ko dati dito sa Intramuros at dati taga Manila. Tumira po ako dito sa Manila. Kaya mahal ko mga Manileño na nandito. Lumaban po tayo dahil sumusobra na sila. Imagine nyo, nagtatrabaho tayo para sa kanilang bulsa. Ginawa tayong ATM. Napakawalang hiya itong mga taong to. Kapal mooks. Kahit igilit, gamitan mo ng knife yung mukha, hindi tatablan eh. Napakakapal na mga mukha ng mga maletagang. Anong gagawin natin sa kanila? Bitayin. Ibalik ang death penalty para sa mga mandarambong, kurakot, buhaya ng gobyerno. Hindi dapat naghihirap ang bayan kasi ang mga Pilipino ay likhang masipag. Hindi tayo tumitigil, lumalaban tayo ng patas. Pero itong mga demonyong to, mga buhayang to, hindi lumalaban ng patas. Pati pagkain, isusubo na lang natin, kinukuha pa sa kamay natin at nilalagay nila sa maleta. Bilang abogado, ang hinihingi ko pa sa inyo, magdasal tayo para sa dalawa kong kaibigan, si Senador Rodante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor. Sila po ay biktima ng maling hustisya. Bendalo, imbentong kaso. Boying Remulla, kompanyero, bakit mo naman ginanon ang kompanyero namin na mahal ng taong bayan, si Senador Rodante Marcoleta, na walang ibang ginawa kung hindi magsilbi sa bayan. Napakasimpleng tao, ang gusto lang niya katotohanan, ginanon mo. Babalik ang karma. Karma is real. Babalik lahat yan sa inyo. Hindi kami titigil hanggang hindi nakakamit ang hustisya para sa bayan, para sa bayanang Pilipino. Imarka nyo yan sa bato. Maraming salamat mga kababayan. Continue
Hindi tayo titigil, umulat, umaraw. Lalaban tayo hanggang makamit ang kalayaan ng sambayanang Pilipino! So, gagawin ko lang tong very short and sweet. Ayoko pong mabore kayo. Mas maganda pakinggan nyo yung mga entertainers lang natin. Anyway, maraming salamat po sa pagpunta. And kagaya po ninyo, ako po ay nandito para siguro ipaglaban natin yung accountability, good governance, and common good. Lahat po tayo, alam ko, yun ang gusto natin mangyari sa, especially sa current government natin ngayon. Alam naman natin, di ba, na yung double standard ng ating gobyerno, yung mga lumalaban sa flood control, kagaya ni Senator Marcoleta, siya pa yung iniipit ngayon. Tapos, ang dami pang ginagawang mga naratibo. Di ba, last time, may ginawa silang narrative na as if hindi daw po sumuko si Sen. Eh obvious naman, linggo pa lang, tapos yung hapon nun, nung araw ng hapon nun, sinabi niya na pupunta siya, hindi siya tatakas, haharapin niya yung kaso. Diba? Tapos ngayon may narrative po na hindi daw siya sumuko, inaresto daw po siya. So, ako po kasi abogado din by profession. So ako nakikita ko na ginagawa yon kasi pagka although po plunder ang kaso niya, non-bailable, pwede po kasi yan na mag-petition for bail pa rin sa hukuman. So ngayon po, kung sasabihin nila na, kasi po pag sa ating batas po kapag ikaw ay sumuko, pwede po yan na makonsider as mitigating circumstance, and during the petition for bail hearing, mangyayari po, usually po kasi nade-deny ang mga petition for bail kapag, example, flight risk yung akusado. Ngayon po, ginagawa nila ng naratibo para siguro mawala yung consideration na nag-voluntary surrender siya. Anyway, hindi ko pala na-introduce yung sarili ko. Ako nga po pala si RJ Lim. Sinabi ni Miss Cathy kanina yung mga pinanggalingan ko sa gobyerno. And ang background ko po is I used to work before sa national printing. Yun yung last na assignment ko sa government, and then I resigned kasi nga hindi ko na din kaya, and meron po kasing certain tayong threshold na kaya natin, but ako po personally hindi ko na yung gusto ginagawa ng gobyerno, that's why I resigned. Siguro gusto ko lang po din kayo pasalamatan lahat sa pagpunta dito, and sama-sama po tayo hanggang sa dulo. Laban! Thank you! Do you remember the Article 11, Section 1 of 1987, Philippines Constitution? Public office is a public trust, but we still the trust of government. The answer being no. So do not fear to speak your voice. Huwag tayong matakot na pakialaman ang kanilang ninanakaw sa mamamayang Pilipino. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na magwelga dahil tayong mga Pilipino pinagsisilbihan, hindi ninanakawan. Alam naman natin, napagod na tayong lahat. Pero huwag tayong mapagod. Laban lang hanggat may mga buhaya na hindi nabibitang. Ako pa lang unang makakapagsabi nito sa entablado. Huwag tayong mapagod, Huwag tayong mapagod. Lahat yan, huwag tayong mapagod. Hanggat may presidente na nakaupo sa Malacanang, huwag tayong mapagod. Sa mga Gen Z dyan na gusto magsalita, pumunta kayo dito. Huwag tayong matakot mga kabataan. Dahil tayo mga kabataan, ang pag-asa ng bayan.